Hello and welcome again mga kapatid, mga kaibigan sa You Shall Know the Truth. At ito po ang inyong lingkod, si Erwin Silva. At ngayon po mga kaibigan, natin naman pong tatalakayin ang Revelation 17 verse 5 kasi dyan po yan po iikot ng ating tatalakayin yun mga kaibigan. At ito po ay tinatawag silang the daughters of harlot. Alam naman po natin mga kaibigan na yung harlot o yung anong tawag dun? Harlot naman siguro yung tawag dun, no? O whore dyan sa Biblia. At meron po siya po ay isang mother, of course, meron po siyang daughters. At ito po mga kaibigan, atin pong tignan. Ito po sa Revelation 17 verse 5, and upon her forehead was a name written, Misery Babylon, the Great, the mother of harlots and abominations of the earth. So ito po kasing Revelation 17 verse 5, alam naman po natin yan mga kaibigan, na sila din po ang nagki-claim na they are the Catholic Church, the Roman Catholic Church. So sabi na dito sa Biblia, meron siyang mga anak. Kasi hindi naman siya tatawaging mother pag wala siyang mga anak. So again mga kaibigan, atin pong puntahan sa kanilang source mismo. At inyo pong sanang pansinin mga kaibigan na ito po ay hindi po pag-atake uh, sa isang faith. Kasi may nagsabi kasi sa akin na huwag niyong idamay yung ibang reliyon. Sana yung kung ano lang yung inyong belief, sana yun lang ang sasabihin mo. Hindi naman po pwede yan kaibigan kasi po ang Biblia po ang nagbibigay sa atin ng clue to understand kung sino po itong apostate church. At para po maliwanagan yung mga membro nito na hindi nila alam na nagiging membro pala sila ng harlot woman na ito. At sila po ay naging partaker sa mga kasalanan ng ginagawa niya. Asahan niyo po mga kaibigan na ito po ay mayroon pa tong may dalawa pa po tong episode natin tatalakayin. Para naman mga kaibigan, ating lubusang maintindihan kung ano talaga yung ibig sabihin ng Revelation 17. At ito po ating pong tutuklasin kung sino po yung mga daughters nitong harlot na to. Ito po mga kaibigan, the faith of millions. But since Saturday, not Sunday, is specified in the Bible, isn't it curious that non-Catholic who profess to take their religion directly from the Bible and not from the church observe Sunday instead of Saturday? So, sabi na dito, sila po ay hindi po nagkikip ng Saturday, but they keep Sunday. So sabi, yung kine-claim kasi nila to understand that they are the daughters of this harlot. Kasi meron po silang in-observe na day of worship na hindi naman directly came from the Bible. No? So yun pala yung kanilang marka that you are became the daughter of the harlot because of Sunday worship. At yung pating tignan mga kaibigan. Yes, of course, it is inconsistent daw, no? But this change was made about 15th century before the Protestantism was born, and by that time, the custom was universally observed. Kasi po yung Sunday worship po, in-observe na po in 15th century pa po before yung mga Protestant daw lumabas. Naging universal observation na po yun mga kaibigan. They have continued the custom, no? Ito pong mga Protestant, tinatawag ng Protestant ng Katoliko, pero yung mga founders po niyan, tinatawag nila yung kanilang sarili na reformers.
because they want to reform the Roman Catholic Church, but the Roman Catholic Church refused, and they called them the Protestant because they only protest the faith of the Roman Catholic Church, but they are unaware na sila din po ay observe ng Sunday worship, which is only came from the Roman Catholic Church and not from the Bible. Even though it's rests upon the authority of the Catholic Church and not upon the explicit text in the Bible. So nakita niyo po yan mga kaibigan. That observance remains as a reminder of the Mother Church. Yun. So, sabi daw dito, kung inyo pong basahin nyo yan buo, no? Na yung mga Protestant daw, para lang daw silang anak na lumabas dyan sa Roman Catholic Church, pero dala-dala nila yung picture ng kanilang nanay sa kanilang pitaka. So, ibig ko sabihin mga kaibigan, yung mirror na yon, kaya dala-dala ng mga Protestantism was the observance of Sunday. So, alam naman natin mga kaibigan, na pag once ang anak lumayas sa kanilang pamamahay, dadating din ang araw, pag ginutom yung anak, ay babalik din po yan sa kaniyang mga pamilya, sa kanyang parents o kung sa kanyang nanay. So, kaya nga po, in the future, meron pong gagawin ang Roman Catholic Church para magutom yung kanyang mga daughters para bumalik po sa kanya. At ito po ang mangyayari. Revelation 13 verse 8, that is 17 at 18. And that no man might buy or sell save he that had marked or the name of the beast of the number of his name. Yun po. Hindi ka po makabili, hindi ka rin po makapagbili. Ibig sabihin, hindi ka makapagbibenta at hindi ka rin magkabili. So, yun po ang gagawin niya. Paggugutumin niya po yung mga daughters niya na lumabas dyan at sigurado siya, mga kaibigan, babalik din yun sila. So, aminado ba itong mga Protestantism na sila nga ba yung daughters nitong harlot na to? Again, mga kaibigan, hindi po ako nagsasalita on my own opinion. Binabasa ko po ang source. At ito po ay hindi pag-atake, kundi akin lang po nire-reveal yung katotohanan na sila po mismo ang nag-claim at hindi po aking sariling inventong mga salita. Ito po mga kaibigan. Pastoral institution suggested to the church to the Christianization of the notion of Sunday as the day of the sun. Yun, kini-Christianize po nila yung Sunday as a day of the sun. Ginawa po nilang Christian po yan mga kaibigan. Which was the Roman name for the day and which is retained in the modern languages. This was in order to draw the faithful away from the seduction of cult which sun worship the sun and to direct celebration of the day of Christ, humanity true sun. So sabi daw doon, para daw ma-divert yung mind ng mga faithful believers ng Roman Catholic Church na mapahalayo po doon sa cult na sun worshipper, ipinalagay po nila yung Sunday as the day of Christ. Yun po ang sinasabi dyan. At ito po ang mga source mga kaibigan. Pope John Paul II, Dies Domini the Lord's Day, paragraph 27, 1998. Prominent Protestant leaders agree with this statement. Yun. May nag-agree po ng mga Protestant na tama yung statement ni Pope John Paul II that the day Sunday was celebrated that day to Jesus Christ. So, sino-sino pong mga Protestant po yan mga kaibigan na nag-agree sa ganitong statement
ni Pope John Paul II. Ito po sila mga kaibigan. Main Protestant churches, Lutherans, Anglicans, Methodist, Presbyterian, Baptist, Reform. Actually po mga kaibigan, siyam po sila yan. Meron pa din na hindi na-mention na Friends, non-denominationalist, no? At meron din diyang na-mention yung Orthodox, no? So, siyam po yan sila lahat mga kaibigan. So, yan po ang next natin na tatalakayin, yung 10 horns po mga kaibigan. Sino po yung 10 horns na nandyan? Related ba to sa mga Protestant na nag-agree sila na yung statement ni Pope John Paul II about Sunday is correct? So, ito po mga kaibigan, nagpapatunay na yung mga harlots or the daughters of these harlots was the Protestantism na nandyan na nako-observe ng Sunday worship. So, hindi po kami against sa mga Protestants at lalong-lalo na po sa Catholicism dahil kami po ay masyado ng concern sa inyo mga kaibigan. Kaya po kami gumagawa ng ganitong video para po ma-aware kayo na yung apostate church na dinidescribe dito sa Revelation 17 and 18 was the Roman Catholic Church. Kaya ito po ang stand namin bilang Seventh-day Adventist. Tignan niyo po. God has children, many of them in the Protestant churches and a large number in the Catholic churches. You are faithful to what you believe. Pero po hindi po yan way ng Panginoon on how to worship Him. Kaya po, sabi po sa aming libro na The Selected Messages, Volume 3, page 386, paragraph 2, na marami pong children dyan sa mga Protestant churches and the Roman Catholic Church. Kung nakita nyo po yung isa kong video na The Prophet, yung si Jesus Christ meron pong fold. At yung fold na yon dapat yung mga members ng fold na yon tatawagin yung mga members outside that fold. Yan po ang mga Protestantism who observe Sunday. At yun po ang mga membro ng Roman Catholic Church para po pumasok doon sa fold at magiging isang fold din sila at may isang shepherd, and that is Jesus Christ mga kaibigan. Who more are more true to obey the light and to do the very best of their knowledge than the large number among the Sabbath-keeping Adventists who do not walk in the light. So mga kaibigan, hindi po kami nagsasalita o kung hindi po kami nagsasabi na ang mga Seventh-day Adventists are all faithful. Mas faithful pa po yung mga Protestant at saka yung mga Catholic Church sa Diyos. Pero hindi po way ng Panginoon ang kanilang worship. Kaya po, yung mga faithful dyan sa Panginoon, sa mga Protestant at sa mga Catholic Church, pumasok na po kayo sa isang fold para magiging isa na po tayong lahat. At ating pong tatalakayan mga kaibigan sa susunod nating video after ng 10 horns, ano bang fold yun na dapat yung pasukan. Kasi meron po diyang woman in Revelation chapter 12 verse 17 na siya po ay pinersecute nitong woman na ito. At yan po ang ating tatalakayan mga kaibigan. Kaya po mga kaibigan, yung daughters po dyan was the Protestantism. Kaya po mga kaibigan, sana po huwag niyo itong sabihin na pag-atake sa inyong faith. Ito po isang reminder na kasama pala kayo dyan sa Babylon. Kaya sabi ng Panginoon in Revelation 18 verse 4, lumabas na po kayo dyan mga kaibigan. So do not partaking of her sin and receive not of her plague.
Ito po, the Lord will have the message of truth proclaimed that Protestants may be warned and awakened to the true state of things and consider the worth of privilege of religious freedom which they have long enjoyed. Kailangan po mag-proclaim kami ng message dyan sa inyo. Kaya nga, para po maging isa na tayo, mga kaibigan. Okay? Ito po, ulit si Erwin Silva, and you shall know the truth.